Sa Indonesia, ang pamilya ng pinuno ng bayan ay nagkakaroon ng isang masayang salo-salo. Si Ningsay ay naghahain ng mga inumin sa kanyang mga kamag-anak ngunit sumama ang kanyang pakiramdam nang makita niyang dumating ang kanyang kasintahang si Ramon. Sinundan niya ito sa paligid ng bahay, nanunumpa na maipapaliwanag niya kung bakit niya ito iniiwasan ng ilang araw. Sinabi ni Ningsay na kung ayaw niyang mag-propose, hindi siya dapat mangako. Kaya ipinaliwanag ni Ramon na siya ay nagpanik at labis na nag-isip ng mga bagay-bagay. Humingi siya ng paumanhin at naghanda para mag-propose, ngunit sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa trabaho. Sinabi ni Ramon kay Ningsay na kailangan na niyang umalis ngunit nangako siyang aayusin ang mga bagay-bagay pagkatapos ng kanyang shift. Pag-alis ni Ramon, biglang dumaan ang isang sasakyan sa salo-salo at bumangga sa iba pang mga sasakyan. Matapos tingnan ang mga nasugatang bisita, sumugod ang pinuno sa sasakyan at binuksan ang pinto upang sigawan ng driver. Inaakalang lasing ito. Gayunpaman, umungol ang driver at tinalon ng pinuno upang kagatin ang leeg nito. Nagpanik ang mga tao nang makita ang tila isang zombie. Nagsimula ang lahat ng ito 5 oras na ang nakalipas. Sa pabrika ng Wani Juarez, inihahanda ng isang empleyado ang mga sample ng kanilang bagong gamot. Hindi pa naaprubahan ng gobyerno ang gamot na ito, ngunit 3 buwan na nila itong pinagtatrabahuhan kaya desperado na silang makagawa nito. Isang sample ang ipinadala sa kanilang amo na si Sad Aman at isa pa sa kanyang kasosyo sa negosyo. Samantala, inihahanda ng anak ni Sad Aman na si Kins ang kanyang anak na si Rihon para bisitahin ang lolo nito. Napansin ng kanyang asawang si Rudy na masama ang loob niya at pinaalalahanan siyang maging mabait dahil kailangan na nilang tapusin ito. Lumalabas na nasa alanganin ng kanilang kasal at gusto na nilang magdiborsyo. Ngunit gusto muna nilang pirmahan ni Sad Aman ang mga papeles para ibenta ang pabrika dahil hindi ito maganda ang takbo. Sa bahay, ininom ni Sad Aman ang bagong sample ng gamot. Nabanggit ni Karina na dahil magre-retiro na siya, dapat silang maglakbay at marahil ay magkaroon pa ng sarili nilang anak. Pagdating ng pamilya ni Kins, mainit silang tinanggap ni Karina, ngunit nanatili si Kins na malamig at hindi hinahayaang mapalapit si Rihon sa kanya. Sa halip, pumunta si Rihon kasama ang kanyang tiyuhin na si Bambong, na ginugugol ang lahat ng kanyang araw sa paglalaro ng mga video game at nabubuhay sa pera ng kanyang ama. Nagsimulang maglaro sina Bambong at Rihon ng mga larwang baril sa paligid ng bahay kaya pinagalitan ni Rudy at Kin si Bambong dahil sa pagiging immature pa rin niya sa kanyang edad. Pagkatapos maligo, tumingin si Sad Aman sa salamin at nagulat ng matuklasan na mukhang mas bata pa ito. Tuwang-tuwa siya dahil nangangahulugan nito na gumana ang bagong gamot. Nagmadaling hinanap ni Sad Aman si Karina sa kanilang kwarto at tuwang-tuwa rin siyang makita ang mga resulta sa kanyang bagong tuklas na kabataan. Muling nakapagpamoldite si Sad Aman kay Karina. Hindi napansin ng dalawa ang kakaibang sugat sa likod ni Sad Aman. Maya-maya, nakipagkita si Sad Aman sa kanyang mga anak at pinagalitan si Rudy dahil sa video na ginawa niya para i-promote ang pabrika dahil hindi ito ginawa sa tradisyonal na estilo. Nagulat ang lahat sa kanyang itsura kaya nagpasya si Sad Aman na gawin ang kanyang malaking anunsyo. Hindi niya ibebenta ang pabrika. Nainis si Bambong at nagmamadaling umalis habang patuloy na nagpapaliwanag si Sad Aman. Sa loob ng maraming taon, hindi umuusad ang kanilang benta, ngunit ngayon ay mayroon na siyang produktong maaaring magbalik ng tagumpay. Tinawag niya itong elixir at ito ang dahilan ng kanyang kabataan. Hindi natuwa si Karina tungkol dito dahil dapat sana ay magretiro na si Sad Aman at mas maraming oras sa bahay. Humingi ng paumanhin si Sad Aman ngunit gusto pa rin niyang maging prioridad ang elixir. Nagsimulang makaramdam ng sakit si Sad Aman, ngunit itinago niya ito sa kanyang pamilya. Sinigawan niya ang lahat para tumigil sila at kinumpirma na ang kanyang desisyon ay pinal. Hindi niya ibebenta ang pabrika. Ipinaalala ni Sad Aman sa kanila na nagtrabaho siya ng husto sa buong buhay niya habang sila ay nabubuhay sa kanyang pagsisikap. Pagkatapos ay sinira niya ang kontratang ipinadala ng mga kakumpetensya. Sa sandaling yun, muling nagkasakit si Sad Aman at sa wakas ay napansin ng pamilya ang isang kakaibang impeksyon na kumakalat sa kanyang leeg. Bigla siyang samuka ng maraming dugo at nawala ng malay. Sinuri ni Rudy ang kanyang dibdib at napansing hindi humihinga si Sad Aman. Habang nagpanik ang lahat at sinusubukang tumawag ng ambulansya o mga katulong, nagising si Sad Aman na parang zombie. Umungol siya at tumalon sa kanyang mga katulong para kagatin ang kanyang leeg, dahilan para matamba siya. Pagkatapos ay hinarap ni Sad Aman ang kanyang driver na si Ares at dinuraan ang kanyang mukha ng dugo, dahilan para lumunok siya ng ilan.
Hinayla ni Bombong ang kanyang nakatakas ang ama ngunit sinubukan din ni Sad Aman na kagatin siya, kaya kinailangan siyang pigilan ni Karina at Kin. Sa pagpupumiglas, aksidenteng natama ni Bombong ang kanyang baril at isang mahabang pana ang tumagos sa ulo ni Sad Aman, na ikinamatay niya. Habang halos lahat ng miyembro ng pamilya ay nagkakaroon ng problema, sinubukan ni Ares na tumakas. Sinundan siya ni Rudy at inutusan siyang dalhin ng mga pulis, ngunit sabihin din sa kanila na aksidente ang lahat. Nagmaneho ito palayo habang itinatago na masama ang kanyang pakiramdam. Samantala, nagtago si Bombong sa kotse dahil nakukonsensya siya sa pagpatay sa kanyang ama. Ngunit tiniyak sa kanya ng mga kina-aksidente ito. Nag-aliw ang magkapatid sa isa't isa sa kanilang kalungkutan. Sa bahay, nagulat ang iba pang miyembro ng pamilya nang makitang si Party ay naging isang zombie at punong-puno ng dugo ang kanyang bibig matapos atakihin ng isa pang katulong. Sinuntok niya ngayon si Karina sa mesa at kinailangan siyang sip-a nito. Pagkatapos ay sinubukan ni Party na atakihin si Rudy at hinayla siya palayo ng katulong. Natapos lamang ito sa pagkagat ni Party sa kanyang braso at pagkatapos ay sa kanyang leeg. Sa labas, natagpuan ni Kin ang katulong na kinagat ng kasama na kumakain ng isa pang empleyado. Nakita ng zombie ang kay Kin at sinubukang atakihin ito, ngunit nasagasaan ni Bombong ang nilalang na may sasakyan upang pigilan ito. Nahati ang katawan sa dalawa ngunit gumagalaw pa rin ang zombie. Habang hinahabol ng kasama ang natitirang miyembro ng pamilya palabas ng bahay, pumasok ang magkapatid sa loob at nalaman nilang bakante ang lugar. Biglang lumitaw ang isang katulong na zombie at hinabol sila, kaya tumakbo muli ang magkapatid palabas ng bahay at nilak ang pinto. Pagbalik nila sa kotse, natuklasan nilang wala na ang kalahati ng katawan ng katulong. Sa sandaling yun, lumitaw ang itaas na bahagi ng zombie at sinubukang atakihin sila, kaya't sinipa ito ni Bombong at sumakay ang magkapatid sa kotse upang makatakas. Samantala, nagmamaneho si RS papunta sa istasyon ng pulisya ngunit nag-transform din siya bilang isang zombie. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at bumangga sa grupo gaya ng nakita sa simula. Matapos makagat ang pinuno, tumakbo si RS Paikat sa grupo upang atakihin ang lahat ng takot na bisita. Pagbalik sa grupo ni Kin, nakakita sila ng truck sa tabi ng kalsada ngunit nakalock ito. Narinig nila ang papalapit na si Party kaya nagmadali silang magtago. Sinubukan silang hanapin ni Party sa truck ngunit hindi niya sila nakita, kaya naglakad siya palayo. Gayunpaman, bumalik siya nang marinig niya ang pagtunog ng telepono ni Rudy. Nag-away ang pamilya habang patuloy niyang sinusubukang kagatin ang sinumang pinakamalapit. Matapos ang maraming pagpupumiglas, nakakita si Karina ng tinidor sa truck at sinaksak si Party sa balikat. Biglang umulan at nagyelo ang tubig, kaya't sinubukan ng grupo na tumakas. Sa wakas ay kinuha ni Rudy ang telepono at sinabihan si Kin na magkita sila sa bahay ng pinuno. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang grupo ni Karina sa party at natuklasan na lahat ay naging mga zombie na rin dito. Sinubukan nilang palihim na maglibot ngunit sinalubong ni RS ang kasambahay ni Karina para kagatin ito. Nakuha ng sigaw ang atensyon ng mas maraming zombie, kaya hinayla ni Rudy sina Karina at Ryan papasok sa bahay at nilak ang lahat ng pinto. Nang hinain din ng iba pang mga zombie ang kasambahay. Sa kalaunan ay dumating din ang magkapatid sa party at nakita ang massacre. Tinawagan ni Kin si Rudy at ipinaliwanag niya na nakulong sila sa loob. Si Kin, isang desperadong tao, ay nagsimulang bumusina ngunit nakuha nito ang atensyon ng mga zombie, na agad na hinabol ang kotse. Agad na umalis si Bombong at hinabol sila ng mga zombie, kaya ngayon ay nakawala sila sa mga kalye, at inaatake ang sinumang taong makita nila sa daan. Nang makaalis na ang mga zombie, lumabas sina Rudy, Karina, at Ryan ng bahay at sinubukang sumakay sa kotse ni Sadman, ngunit ang banggaan ay labis na some-air dito para hindi ito gumana. Sa sandaling yun, nakita sila ng zombie-like na kasambahay at sinimulan silang habulin. Nagtago sina Karina at Ryan sa loob ng pinakamalapit na bahay habang si Rudy ay nanatili sa labas upang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Narinig ni Karina ang sigaw ni Rudy habang nakikipaglaban sa kasambahay hanggang sa bigla itong pumasok at isinara ang pinto. Duguan si Rudy ngunit sumumpa siyang ayos lang siya. Habang naghahanap si Karina ng basahan para linisin siya, napagtanto ni Rudy na may bakas ng kagat ang kamay nito. Niyakap niya si Ryan at sinabing mahal niya ito bago hiniling na alagaan ang kanyang ina. Pagbalik ni Karina sa kwarto, natuklasan niya na si Rudy ay naging zombie na. Sinugod niya si Karina at sinubukang kagatin ito, ngunit hinayla siya palayo ni Ryan at sa halip ay inatake ni Rudy ang bata.
Binasag ni Karina ang isang bote sa ulo ni Rudy at tumakbo kasama si Ryan upang magtago sa kabilang kwarto. Isinara ang pinto sa mukha ng zombie. Patuloy na sinuntok ito ni Rudy hanggang sa makapasok siya. Kaya't umalis si Karina at hinayaan si Rudy na sumugod, dahilan para matusok si Rudy sa hawakan ng bomba ng tubig. Pagkatapos ay lumabas sina Karina at Ryan ng kwarto at nilock ang pinto. Bigla silang nagulat nang may pumasok, ngunit si Nixie lang pala. Nakarinig sila ng ilang ingay at sumilip si Nixie sa kabilang kwarto at nalaman nilang buhay pa si Rudy. Samantala, sa kalsada, nagtatalo ang magkapatid kung ano ang gagawin. Ang pagkagambalang ito ay halos maging dahilan upang bumangga sila sa isang truck at nang iwasan nila ito, nawalan sila ng kontrol sa sasakyan at tuluyang nabangga. Dumating ang driver ng truck upang tingnan ang mga kapatid at tinulungan silang makalabas ng kotse bago samuka si Bombong. Naabutan sila ng mga zombie at sumakay sa truck para simulan ang pagpatay sa lahat ng mga pasahero. Tumakbo pabalik ang driver para tulungan ang kanyang mga kasama, ngunit napatay din sila. Tumakas ang magkapatid at agad na nakarating sa istasyon ng pulis. Nalito ang mga pulis sa kanilang kwento at nagpasyang tingnan ang sitwasyon habang iniiwan si Ramon para alagaan ang magkapatid. Nang matagpuan ng mga pulis ang truck, agad silang hinabol ng mga zombie. Pinaputukan ng isang opisyal ang isang gas grenade ngunit hindi nito naapektuhan ang mga nilalang. Tinalon ng mga zombie ang mga pulis at kinain sila maliban sa kapitan, na nakapagpaputok. Gayunpaman, walang nagawa ang mga bala at nakagat din siya. Dahil sa telepono ni Karina, matawagan na ngayon ni Nixie si Ramon, na nagpaliwanag na hindi pa siya makakaalis ng istasyon. Nang simulan ni Nixie na ipaliwanag ang nangyari, napilitan si Ramon na ibaba ng kapitan ang telepono, na nagmamadaling pumasok at pinasara ang pinto ng iba. Sinimulan nitong kalabanin ng mga zombie kaya itinulak ng grupo ang ilang muebles para hindi matakpan ang pinto. Tumawag si Ramon sa ospital para humingi ng ambulansya ngunit huli na ang lahat. Ang kapitan ay nag-aanyong zombie na ngayon. Kinuha ni Bombong ang baril ni Ramon at nagpaputok, ngunit sandaling bumagsak ang zombie bago tumalon kay Ramon na mabilis na itinulak siya palayo. Sumunod ay hinarap ng kapitan si Bombong, kaya hinampas siya ni Kins ng bote para ihagis siya pabalik. Pagkatapos ay inisprayan siya ni Bombong ng fire extinguisher ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang makakuha si Ramon ng bangkito at sama-samang ginamit ito ng grupo para itulak ang kapitan papasok sa isang selda, na agad nilang ikinandado. Sa labas ng istasyon, 12 ng mga zombie ang nakaharang sa labasan. Tumawag si Ramon sa isa pang istasyon ng pulis para humingi ng tulong habang sinusubukan ni Kins na tawagan si Rudy. Dahil hindi siya sumasagot, nagka-breakdown si Kins at kinailangan siyang aliwin ni Bombong. Sa sandaling yon, nakatanggap si Kins ng tawag mula kay Karina, na hinayaan siyang makausap ni Rihon para kumpirmahin na maayos lang siya. Gayunpaman, kailangan din niyang ipaalam kay Kins na si Rudy ay naging zombie, dahilan para muling magwala si Kins. Nangako si Bombong na sasanduan nila sila sa sandaling makakuha sila ng tulong mula sa kabilang istasyon ng pulisya. Habang patuloy na kumakalat ang mga zombie sa bayan, kinailangang isara ng magkapatid ang pinto. Nakatanggap si Ramon ng tawag mula sa kabilang istasyon ng pulisya na nagpapalam sa kanya na hindi sila maaaring umalis dahil napapalibutan din sila ng mga zombie. Natapos ang tawag ng mapatay din ang kabilang opisyal. Umakyat ang tatlo sa balkonahe at pinanood ang mga zombie na nagkakalat kung saan-saan. Malapit sa istasyon ng pulisya, isang loudspeaker ang nagsimulang magpatugtog ng isang panalangin. Naakit ang mga zombie sa tunog at tumakbo sa direksyong yun. Naalala ni Ramon na kinumpiska ng mga pulis ang ilang paputok kanina, kaya nagsindi siya ng isa, at inihagis ito sa gitna ng isang bukid. Agad na tumakbo ang mga zombie papunta rito dahil sa ingay na nagpalaya sa pintuan. Pagkatapos, pinasuot ni Ramon sa lahat ng gamit pang proteksyon at kumuha ng baril. Bago umalis, tinawagan niya si Ningzi para tiyaking papunta na sila. Bumalik na ang mga zombie sa pinto, kaya bahagyang binuksan ito ng mga lalaki para magsindi ng isa pang paputok. Gayunpaman, aksidente nilang nalaglag ito sa sahig at sumabog ito sa loob, na nakakuha ng atensyon ng mas marami pang zombie. Sumubok muli sina Bombong at Ramon sa pagkakataong ito, nakapagpaputok sila ng ilang paputok, kaya hinabol sila ng mga zombie at nilisan ang labasan. Agad na umalis ang tatlo sa istasyon at sinubukang maghanap ng sasakyan, ngunit may nakita silang ilang zombie sa kalye. Nagpaputok si Ramon at sa wakas ay napatay niya ang isang zombie, ngunit
Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng mga tao at nagsimula silang bumalik. Pinoprotektahan ng tatlo ang kanilang sarili gamit ang mga kalasag at pinaputukan ang ilang nilalang, ngunit napakarami nila at hindi nagtagal ay nakulong sila. Nang tumama ang isang kidlat sa langit, nabaliw si Rudy kaya't sinira niya ang bomba. Para makalaya, sinimulan niyang kalampagin ang pinto at ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng mga zombie sa labas. Kaya ngayon ay kinailangan ng mga babae na isara ang pinto sa harap. Sa kasamaang palad, sinira ng mga zombie ang mga bintana at sinubukang pumasok. Kasabay nito, isa pang kidlat ang tumama at ang mga zombie sa kalye ay nanigas. Nang ilang segundo, ngunit pagkatapos ay inatake muli ang tatlo. Biglang umulan at lahat ng mga zombie ay umatras, ginamit ng tatlong tao ang pagkakataong makatakas. Sa loob ng bahay, ang ulan ay naging dahilan upang lumayo ang mga zombie sa mga bintana. Tumingin si Karina sa labas at napansin na pinapanatili ng ulan ang mga zombie na kalmado, kaya nagpasya siyang dapat na silang umalis. Mabuti na lang at may bisikleta si Ningsay at sumakay ang grupo dito kasabay ng tuluyang pagsira ni Rudy sa pinto. Nagmaneho palayo ang tatlo at sinubukang habulin sila ni Rudy, ngunit natigilan siya nang bumuhos ang ulan. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil ang ulan at agad na pinalibutan ng mga zombie sina Ramon at Bombong. Sinubukan ni Kin na tumakas ngunit naabutan siya ng isang zombie, kaya binaril niya ito sa ulo. Para matamba, mas maraming nilalang ang humahabol sa kanya at sinubukan niyang magpaputok ngunit natuklasan niyang naubusan na siya ng bala. Habang tumatakbo pabalik sa istasyon ng pulis ang mga lalaki, narating ni Kin ang truck at iniwasan ang isang zombie na tumalon palabas. Inilok niya ang sarili sa loob at sinubukang paandarin ang sasakyan ngunit hindi nagtagumpay. Sa sandaling yun, dumating ang grupo ni Karina sakay ng motorsiklo at binusinahan sila ni Kin para sabihin sa kanila kung nasaan siya. Gusto ng tatlo na umalis ngunit tumigil ang paggana ng motorsiklo at hinabol sila ng mga zombie. Biglang nagliwanag ang kalangitan at sinundan ng busina ang ingay, kaya sa wakas ay nakaalis na ang mga Kin sa truck at muling makasama ang kanyang anak. Naputol ang matamis na sandali ng paglitaw ng zombie sa kalsada. Tumunog na ulit ang busina at nagmamadaling magtago ang grupo sa loob ng truck. Matapos tawagan ng mga lalaki para kumpirmahing buhay pa sila. Sa wakas ay nagawa ng grupo na paandarin ang truck at nasagasaan ang lahat ng zombie sa kalsada habang nagmamaneho sila sa unahan. Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang preno at bumangga ang truck sa istasyon ng pulis. Muling nakipagkita si Ramon kay Ningsay ngunit naipit ang binti ni Bombong sa ilalim ng isang nahulog na cabinet. Di nagtagal, pinalibutan ng mga zombie ang istasyon at umakyat sa mga debris para makapasok. Mabilis na nagpaputok sina Ramon at Bombong habang isinara ni Karina ang pinto ng truck para makulong ang isang nilalang sa loob. Ilang zombie ang napatay ngunit parami ang dumarating. Sinubukan ng grupo na iligtas si Bombong ngunit ang cabinet ay naipit sa ilalim ng truck at hindi nila ito maigalaw. Pinaalis sila ni Bombong nang wala siya. Sa kabilang silid, aksidenteng nabangga ni Ningsay ang selda at kinagat ng kapitan. Hinayla siya ni Ramon palayo at galit na binaril ang kapitan. Mas maraming zombie ang pumasok at sinubukan niya silang barilin, ngunit mabilis nila siyang pinalibutan at kinagat din. Habang unti-unting nilalamon ang mag-asawa, hinugot ni Ramon ang singsing at ibinigay ito kay Ningsay, kaya namatay silang magkahawak kamay. Sa pasukan, kumuha ng baril ang pamilya ni Kin at binaril ang mas maraming zombie habang papasok sila. Ngunit natigilan siya nang makita niya si Rudy. Sinubukan siyang barilin ni Bombong ngunit hindi ito tamaan at naubusan ng bala. Hinarap ni Rudy ang pamilya ni Kin at sinubukan ni Rihon na tulungan ang kanyang ina, ngunit kinaladkad ni Karina ang bata. Palayo, nang habulin sila ni Rudy, hinawakan ni Bombong ang binti nito para matamba at hinawakan siya ni Kin pababa para barilin siya ni Karina sa ulo. Pagkatapos, nagsindi si Bombong ng paputok para mapunta sa kanya ang atensyon ng mga zombie habang sina Kin, Karina, at Rihon ay tumatakbo palayo sa pintuan sa gilid. Maya-maya, pumasok ang buong grupo at kinain si Bombong, na siyang naghagis ng paputok sa truck. Ang natapong gas ay nagliyab at sumabog, na nagpasabog sa buong gusali. Nasunog ang mga zombie at ang mga nakumpiskang paputok ay nagliwanag sa kalangitan. Nakarating ang grupo ni Karina sa kalsada at naghanap ng gumaganang sasakyan. Gayunpaman, natigilan si Kin nang mapansin niyang nakagat siya.
Niyakap niya si Rihon at umiyak habang sinasabing hindi siya maaaring sumama sa kanila. Pagkatapos ay niyakap niya si Karina at hiniling na alagaan niya si Rihon bago kunin ang kanyang baril. Sa sandaling yun, kalahati ng grupo ang lumitaw sa kalye na may mga apoy sa kanilang likod kaya nagsindi si Kim ng paputok para makuha ang kanilang atensyon habang sina Karina at Rihon ay tumatakas sakay ng bisikleta. Nang makalayo na ang dalawa, naglakad si Kim papunta sa gitna ng bukid at nag-self-delete. Kinaumagahan, tinawid ni Karina at Rihon ang tulay para pumunta sa downtown, hindi alam na may sumusunod pala sa kanila. Samantala sa lungsod, tinanggap ng kasosyo ni Sadie Mind sa negosyo ang sample ng elixir at ininom ito. Hangang-hanga ang kanyang asawa sa kanyang itsura ngayon. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka pa ng mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.